Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa ko na black and gray portrait ng tiger. Tapos meron siyang konting background na geometric sa paligid ng pinaka-portrait ng tiger. So, ang mga gamit kong needle dito, yung mga size na ginamit natin, gumamit tayo dito ng 5RL, tapos 11RS, 9M1, at saka 15M1. So, etong mga geometric, nilinyahan ko muna siya ng 5RL, tapos tsaka ko siya isinade ng 9M1 at saka ng 15M1. Depende dun sa size ng geometric o sa pwesto kung paano mo siya isi-shade, kung 9 ba o 15 o kung mas mababa sa 15. Basta yung alam mo komportable kang makakapag-shade na maayos, yun po yung size na gamitin natin. Kagaya nito sa balahibo niya, sa pinakababa na balahibo niya, pwede tayong gumamit ng mas malaking size na shader dyan na Magnum. Pero ang ginamit ko lang sa kanya is 9M1 dun sa part na yon. Dito naman itong mga solid na parang stripe sa mukha ng tiger, 15M1 po yung ginamit ko dyan. Tapos ang hagod ko pag ganun din, parang mga pahiwa yung paghagod ko para magawa nating parang balahibo din, yung mga dark na balahibo sa itsura ng tiger. So dito kinuha muna natin yung mga detail ng ipin, tapos syempre yung pinakaloob ng bunganga ng tiger medyo madilim, so isi-shade natin siya na medyo madilim din, kasi kumbaga loob yun loob ng bunganga, syempre dapat medyo madilim. At saka syempre titignan din natin yung sa kinokopya natin kung ano ba talaga yun dapat nating ikulay dun sa mga part na gaya niyan yung sa bunganga, eto yung sa ipin, para siyang para siyang anino. Yun yung ginagawa natin, yung kaya gumagawa tayo ng medyo madilim na part doon sa bunganga niya, kasi nga hindi siya masyadong tinatamaan ng liwanag, kaya kailangan medyo diliman natin para makuha natin yung tamang itsura nung pinakopya natin. So dito ang gamit ko dito sa pinaka pisngi, yung gilid ng ilong nung tiger, light wash lang po yung pinansi-shade ko dito na kulay ng sa may pisngi niya. Kasi sa mga hayop ganun po yung mga itsura, yung mga bandang gilid ng ilong medyo light talaga kahit sa aso, kahit sa wolf, ganun po yung mga itsura niya, medyo light, kaya ang kailangan natin gawin dun light din, tapos parang balahibo lang din yung hagod natin. Tapos eto 11RS na po yung gamit ko dito na size ng needle, kasi yung sa may pinakatalukap niya medyo makapal, kailangan pwede tayong gumamit ng Magnum din doon, kaso para sa akin mas madali gamitin yung RS Cloud Shader sa paggawa ng gano'n, kasi para ka nagpa-power line, so hindi ka na pabalik-balik ng pag-shade. Kumbaga parang lilinyahan mo lang siya, tapos another linya uli kung medyo nakukulangan ka sa kapal nung pinakatalukap niya. So eto, nag-request lang sa atin si client na baka pwedeng gawin ko daw colored yung mata nung tiger na pinapagawa niya. So ang gamit kong kulay dito, royal blue. Tapos yung royal blue, pagkatapos kong ihagod, sinawsaw ko naman siya sa teal. So naging itsura niya para siya naging light blue, kasi yung teal medyo light color siya. Tapos yung pinanggalingan nung needle na ginamit ko, syempre galing royal blue, sinawsaw ko sa teal, naging para siyang light blue. Tapos etong pinakababang part nung mata niya, ayan, solid na teal lang po talaga. So maraming transition yung nangyari, simula sa royal blue, tapos sinawsaw ko sa teal,
So naging parang medium blue yung itsura. Tapos nag-blend ulit tayo ng teal lang talaga. So tapos ito, mag-highlight tayo dun sa pinakababa pa. Yung pinakababa nung nasa teal na. So parang apat na kombinasyon na ng kulay yung ginawa natin dyan sa mata na yan, na napakaliit lang naman. Pero kung titignan nyo, mas mabubuhay natin yung mata kung may mga transition na ginagawa tayo sa bawat pyesa na ginagawa natin. Kahit sabihin mo sa black, kung black lang ang lalaruin nating kulay, kailangan natin magkaroon ng mga iba't ibang klase ng black. Kagaya niyan, gumagawa tayo ng medium wash, gumagawa tayo ng light wash. Pwede rin natin gawin yun, hindi lang sa colored ginagawa yan. Pwede rin natin gawin kahit sa black and gray. So diyan natin makikita yung mga transition pagdating sa black and gray, simula sa dark, tapos palight lang siya ng palight. Ako, para sa akin, mas mahirap gumawa ng black and gray talaga. Kasi black lang yung nilalaro mo kulay dun eh. Hindi kagaya ng colored. Kung ano yung makita mo kulay sa isang pyesa, sa isang piece, talagang kung ano ba, orange o kaya blue, red, yellow, meron na tayong mga kulay na gano'n na mabibili. Pwede mo nang ihagod ka agad ng direkta. Hindi kagaya sa black and gray, kailangan mo pa magtimpla para makuha mo yung tamang timpla nun, tapos magawa mo na maayos yung pyesa. Pag colored, direkta mo na kaagad kung ano yung kulay na yung nakikita mo, pwede mo na kaagad direkta. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyong mixing kaalaman. Pa-subscribe ng ating YouTube channel, Lance Galarpe Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, yun lang, maraming salamat.